Marami ang umaaray sa biglaang pagtaas ng Meralco bill nila. Ang mas masakit pa ay dahil pala ito sa kadahilan ng hindi nila nagustuhan. Tara at pag-usapan natin ano nga ba ang laman ng Meralco bill mo. Sa mga nakaraang linggo, naging mainit na usapin online at sa balita ang pagtaas ng singil ng Meralco. Maraming netizens ang nagrereklamo hindi lang dahil sa laki ng bayarin, kundi dahil sa realization na may mga bahagi pala ng bill na hindi lang tungkol sa aktwal na konsumo ng kuryente nila. Pero bakit nga ba tumataas ang bill ng kuryente natin sa Meralco? Unang-una, mahalagang maintindihan natin na ang Meralco ay distribution utility lang. Ibig sabihin, hindi sila mismo yung gumagawa ng kuryente. Binibili nila ito mula sa mga power producers at ipinapasa sa consumers. Kaya kapag tumaas ang presyo ng generation dahil sa global fuel prices o kakulangan sa supply, automatic na tataas din ang singil. Pero hindi doon nagtatapos ang usapan. Ayon sa breakdown, ang binabayaran mo ay hindi lang simpleng kuryente na nagamit mo. May iba't ibang components ito na pinagsama-sama na ngayon ay hihimayin natin. Una dyan ay ang generation charge, 55%. Ito ang pinakamalaking bahagi ng bill mo. Dito napupunta ang bayad sa aktwal na kuryente na ginagamit mo. Galing ito sa mga power plants, coal, natural gas, renewable at iba pa. Kapag tumaas ang presyo ng fuel o nagkaproblema sa supply, ito ang unang tumataas. Sunod ay ang distribution cost o 17.5%. Ito naman ang bayad sa serbisyo ng Meralco, maintenance ng linya, operasyon at delivery ng kuryente papunta sa bahay mo. Fix ito in a way, pero pwede pa ring mag-adjust depende sa regulatory approvals. Kumbaga, bayad mo pa ito sa Meralco dahil sa service nila. Siyempre, hindi mawawala ang taxes na 11.7%. Oo, may buwis din ang kuryente. Kasama dito ang value-added tax at iba pang government-imposed taxes. Kaya kahit hindi ka malakas gumamit, may portion pa rin na mapupunta sa gobyerno. Tapos andyan na yung other charges na 5.7%. Dito na pumapasok ang pinaka-controversial na bahagi, ang iba't ibang subsidies at government programs. Dito nag-ugat ang maraming reklamo. Maraming consumers ang nagulat na may mga charges pala na hindi direkta para sa sarili nilang konsumo. Ano ba kasi ang mga other charges na yan? Una sa nirereklamo ng marami ay yung lifeline rate, extended lifeline law. Ito ay subsidy para sa mga low-income households, lalo na ang beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Layunin nitong tulungan ang mga mahihirap na makabayad ng mas murang kuryente. Ang programang ito ay pinalawak sa ilalim ng Republic Act No. 11552 na nilagdaan ni Rodrigo Duterte noong 2021. Sa batas na ito, mas maraming low-income households ang pwedeng makinabang sa diskwento sa kuryente. Andyan din yung senior citizen subsidy para sa mga diskwento rin para sa senior citizens. Base sa Republic Act No. 9994, bahagi ng cost nito ay ipinapasa rin sa ibang consumers. Tapos, feed-in tariff allowance o FIT-all. Ito naman ay para suportahan ang renewable energy projects tulad ng solar at wind. Layunin nitong palakasin ang paggamit ng malinis na enerhiya sa bansa. Oo, binabayaran mo rin yan. Green Energy Auction Allowance o GEA-all. Isa pang program para sa renewable energy, kung saan ang gobyerno ay nag-o-auction ng energy projects para makakuha ng mas murang supply in the long run. Dahil dito, maraming tao ang nagrereklamo dahil pakiramdam nila na papasa sa kanila ang gastos ng subsidies. Ang argument ng iba, bakit kami ang magbabayad para sa iba? Sa kabilang banda, ang punto ng gobyerno ay ito ay bahagi ng socialized pricing system, isang paraan para matulungan ang mas mahihirap na sektor ng lipunan. Sa madaling salita, may konting sharing na nangyayari sa system. Pero bakit may sharing pang nangyayari? Hindi pa ba sapat ang tax? Kung titignan, napakalaki din ng budget ng gobyerno.
Kaya unfair para sa iba ang ganito. Para sa kanila, hindi nila responsibilidad ang ilang nasa laylayan. Giit naman ng ibang 4-piece members, hindi naman daw nila alam at ginusto ang project na ito, kaya dapat daw ay sa gobyerno magalit ang mga tao. Kung iisipin, legal ba ito? Kahit na hindi man lang inabisuhan ang mga tao tungkol sa dagdag singil sa bill nila. Ang sagot ay oo. Yes, lahat ng charges na ito ay aprobado ng batas tulad ng Energy Regulatory Commission o ERC. Hindi kasi pwedeng basta-basta naglalagay ng dagdag singil ang Meralco nang walang approval. Ang lifeline subsidy at senior discounts ay malino na nakasaad sa batas, habang ang FIT-all at GEA-all ay bahagi ng national energy policies ng gobyerno. Kung fair ba talaga ito? Malamang ay hindi para sa iba, lalo na sa mga hirap din na middle class. Bakit kaya hindi na lang ito inilagay sa tax ng mga bilyonaryo o milyonaryo na di hamak na mas hindi aaray? Yun ang sa ngayon ay hindi natin alam. Ikaw, payag ka ba sa ganitong sistema ngayon ng Meralco at gobyerno? Comment down below kung ano ang opinion mo. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, ilike lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.